Magandang hapon po sa ating lahat. Dumako po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sino may mga dalang Biblia? Holy Vivo. Ayan, pakibukas po ng ating mga Biblia sa mga taga-Kolosas, chapter 4, verses 7 to 11. Colossians chapter 4, verse 7 to 11. Colossians chapter 4, verse 7 to 11. Sinabi po rito, pangwakas sa pagbati. Verse 7, si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggawa sa Panginoon. Verse 8, pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan. Nang sa gayon, ay lumakas ang inyong loob. Verse 9, kasama niya ang tapat na at minamahal nating kapatid na si Onesimo. Nakasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Verse 10, kinukumusta kayo ni Aristarco na bilanggo rin kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Verse 11, kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila'y malaking tulong sa akin. Praise God. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Yan, meron na kagad nagbigay sa akin ng tubig. Thank you kay Justo. Okay, so ayun, since wala pa naman tayong wala pa tayong series kasi tapos na po tayo sa Book of Genesis and marami tayong napag-aralan at marami tayong natutunan sa Book of Genesis. And nag-topic din tayo nung about sa serving. 'Di ba? Embracing the call to serve. And napag-usapan din natin last Sunday, since February pa nga is yung patungkol sa pag-ibig. Kapag naranasan mo talaga ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, ganoon ka na lang kasigasig mag-serve sa Kanya. No? Kasi sa kabila ng lahat ng mga ginawa niya, even though that we are not deserving ng Kanyang buhay, pinatawad tayo ng Panginoon, kaya ang response ng isang Kristiyano ay to serve. Now, in terms of serving, mga kapatid, alam natin na ang church is a one body. Ang serving God, it is ang pagsiserve, pag-minister is not a one man showman. It is halimbawa si pastor, ang pastor po natin ay hindi po Superman. So we are part of the body, we are one body, and tayo ay merong isang head which is si Jesus Christ. Ibig sabihin, bako ikang head, bako ang kada saro sa tuwa ang madunong, kundi ang head natin. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, sa isang church, hindi lang po isa ang gumagalaw, kundi lahat po dapat gumagawa po tayo. Now, doon sa binasa ni Missy, it is a very unusual preaching. Sabi ko nga, actually, pinag-pray ko po ini. At tinapi ko na po ini sa Sorsogon. Sabi ko, Lord, ito yung nangyayari sa Sorsogon, and I pray, Lord, na taon naman ako kay preaching. Mapagalon maghanap talaga kay preaching, sa totoo lang po. Dahil mo aram kung anong dapat mong sabihin, anong ganuin mo. And then it comes up na binigay sa akin ni Lord, ang Colossians. Kakabasa ko kay Bible, tapos nakita ko nung last na prinitch ko yung patungkol sa yung muli kayong binuhay, pinirich ko na po ito sa Sorsogon. And then it comes up na nakita ko tong mga pangwakas na pagbati. Diba? Very unusual na preaching na nandito si Tikiko, si Onesimo, si Justo, si Aristarco, yung mga hindi kilalang mga karakter sa Bible, kasi ang alam natin simula pa si David, si Goliath, si Batseba, si Samuel, si Samson, lahat yan mga kilala natin. Pero doon napag-usabi ko, Lord, ito maganda rin siguro na i-preach sa Sorsogon, ay sa Bigaa. Then
Thumbs up na ito na dapat ang i-preach natin since na napapagtagpi-tagpi naman natin, embracing the call to serve, and then the love of God. And then ngayon po is sa loob ng isang church, mga kapatid, hindi lang po isang gumagalaw, kundi kailangan din po ng mga faithful supporter. So, yan po ang ating pag-uusapan, faithful supporter. Now, ngayon, titignan po natin sa mga karakter dito sa Bible na ito na binanggit dito ni Pablo. And wag sana nating tignan na, ay si kapatid, ito na. Tignan natin sarili natin, And then, kung paano ba tayo pwedeng maging supporter sa isang simbahan, sa isang church. But before to start this study, hayaan po muna natin na tayo ay manalangin. Sige, let's pray. Panginoon, patuloy ka naming pinupurihan, patuloy ka naming sinasamba sa lugar na ito. I do pray, Lord God, na bigyan mo po kami ng karunungan. And sa aming mapapag-usapan ngayon na salita mo, na ito'y tumimo sa puso ng bawat isa. And Lord, tunay nga na in-embrace namin ang katawagan sa pag-serve namin sa iyo dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng preaching na ito, naway, ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa. And Lord, help us, Lord, to be a supporter sa church na pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Hindi mo kami tinawag para maging ligtas lang, Panginoon, kundi para gamitin din sa ministeryo mo dito sa lupang ito. Because this is also a preparation sa aming pagpunta dyan sa langit kasama ka. Maraming salamat po, Diyos, naway ang salita mo ang siyang mangibabaw at ang kaluwalhatian mo ay sa iyo lamang maibigay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun na. So, it is very unusual. Sabi ko nga pinili ko lang po 5 tao. 5 points lang po tayo ngayon. And then, hopefully, makatch up natin itong mga service na to. Now, again, ulit-ulitin ko, lagi kong sinasabi, ministry is not a one-man service. Hindi ito isa lang na tao ang gumagalaw, kundi lahat po tayo mga kapatiran. Lahat tayo ay binibigyan ng kanya-kanyang mga gifts. Merong gifts ng pagkanta, merong gifts of encouraging others. Merong gift of preaching. Hindi lang po tayo gift of healing, na healing ng healing. Hindi lang tayo, merong mga evangelist, may mga pastor, may gift of giving, lahat po yan kasama. So hindi lang po yan ibinigay sa isang tao, mga kapatid. Kung ikaw naririto, Christian ka, hindi ka lang binigyan ng Lord ng gift of salvation. Binigyan ka din ng gift na pwede mong magamit sa ministry sa Kanya. But now, dyan po magpapasok kung gaano tayo ka-faithful sa binigay sa atin ng ating Panginoon. Now, to start the study, this passage, ito po ay sinulat ni Pablo. Alam na po natin yan. Si Pablo po ang nagsulat nito. At ito pong si Pablo, na abang sinusulat niya ito, siya po ay nakakulong. Nasa Roma. Nakakulong siya sa Roma. And kung iisipin kasi natin about sa bilanggo, iniisip kasi kagad natin, may selda, Yan ang lagi natin iniisip, may haplos ka ng malamig na bakal, ganyan. Yan ang iniisip natin. Pero ang setting po nito, nung si Pablo po ay nakulong, house arrest po ang tawag doon. Meron pong isang lugar, isang bahay na uupahan at doon ikukulong si Pablo kasama yung mga Roman guard. Di ba? Mga Romano po yan para hindi sila makano. Pero sa inuupahan na yon, malaki po yun. Occupied po yun, pwede po pumasok doon yung mga kasamahan ni Pablo, which is nabanggit niya dito sa kanyang sulat. Ang buhay po ni Pablo, marami po siyang naranasang mga kahirapan sa pagmiministry sa Panginoon. Unang-una, may makikita natin dyan na hindi siya tinatanggap. Dumating din sa punto na binato siya hanggang sa mamatay pero hindi siya namatay. Dumating sa punto na si Pablo sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos, talagang nawasak yung kanilang sasakyang pandagat. Yung boat, kung makita natin nyo, kung nabasa po ninyo sa Bible, nasira talaga yung bangka niya. Ibig sabihin, palutang-lutang siya sa tubig. Ganun na lang po ang pag-serve niya kay Lord, na para maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga taong pupuntahan niya. At ni minsan, hindi po tumigil si Pablo. Bakit?
Dahil alam niya, dahil naranasan niya, yung mensaheng ipinapahayag niya na si Kristo ay namatay sa cross para sa ating lahat. So kapag na-embrace mo, kapag naintindihan mo yung true love of God, ganun na lamang po sa isang tao ang kasigasigan na maglingkod sa ating Panginoon. Ano? So, ngayon, dahil siyempre nakikita po yun ng mga taong nakapalibot sa Kanya, sino pa na ba naman ang hindi mo i-encourage na maging katulad ni Pablo? Now, meron siya ditong binanggit na 5 faithful supporter, and hopefully makita po natin ang ating sarili sa limang ito. And another thing, sana po ay makita ninyo, so ito man tayo ngayon, ganito ang status ng paglilingkod natin. Sana magkaroon tayo ng kaisipan na, Lord, after a year, sana ganito na ako mag-serve. Lord, sana after a year, after 2 years, 3 years, 5 years, ganito na ako mag-serve sa Panginoon. Sana, Lord, marami na akong napatanggap sa iyo. Sana, Lord, marami na akong nagawa sa iyo. But for His own glory lang po yan. Ano? Para sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin. Unang-una, pag-usapan natin, unang nabanggit dito ay si Tychicus. Ayan, Tychicus. Sino ba ito si Tychicus na ito? Parang, hindi naman siya pamilyar na sabi ko nga pero nakasama siya dito, nabanggit po siya dito. Now, sabi dito, si Tychicus ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Now, sino ba ito si Tychicus? Si Tychicus po ay kasama po ng ating Panginoon. Siya po yung taga-dala ng sulat ng Panginoon ni Pablo kasama po siya ni Pablo. Siya po yung tagadala ng sulat ni Pablo sa mga taga-Colossians, sa kay Philemon. Well, basically, si Philemon po ay isang kasama yung book of Philemon. Mababasa po natin yan sa Bible. Meron pong book si Philemon. Hindi siya book ni Philemon. Book siya ni Pablo na isinulat kay Philemon. Si Philemon nasa Colossians. So, ganun po yung setting. Ngayon, si Tychicus naman po, siya po yung tagadala ng sulat ni Pablo sa mga churches sa Ephesians, sa Colossians, and even kay Philemon, siya po ang tagadala ng sulat. So ibig sabihin, kasama po ito ni Pablo. Alam ni Tychicus kung ano ang naging karanasan ni Pablo, kasi noong nasira yung barko, yung bangka ni Pablo, kasama po si Tychicus. Noong time po na nililiti si Pablo at maraming gustong pumatay kay Pablo, kasama po doon si Tychicus. Lahat po na nangyari sa buhay ni Pablo, kasama po si Tychicus. Now, gusto ko pong malaman ninyo, ano ba dito si Tychicus? Sabi sa English, Kuya Ron sa English, Colossians chapter 4, verse 7, para mas makita natin kung ano yung Tychicus will tell you all the news about me. Sabi niya, he is a dear brother. Ibig sabihin, kamananampalataya po natin ito. So, syempre, alam naman po natin na wala naman po nagmi-minister sa Panginoon na hindi mananampalataya una. So, kaya nga, alagad muna, bago ka mag-serve kay Lord, kailangan mo nang sumunod ka sa utos niya. Dapat maging maging alagad ka muna. So, he is a dear brother, a faithful minister. Sabi sa ibang version, faithful servant. Di ba? A fellow servant in the Lord. Kamanggagawa. Servant. When it comes to sa word na servant, alam naman po natin na binanggit sa Biblia that ang sino man ang nagnanais na maging tanyag ay siyang dapat maging lingkod. At kung sino man ang nais maging dakila, siya dapat maging alipin ni numan. Whoever kung sino gusto maging una, siyang dapat maging alipin ng kahit sa ninuman. Now, makikita po natin sa buhay po nito ni Tychicus, makikita natin yung kapag once na sinabi mo kasing servant ka,
alam mo na binababa mo ang iyong sarili. No matter what your tawag dito yung estado mo sa buhay, kahit na sabihin na natin na meron kang pinag-aralan, kahit na sabihin na natin meron kang tawag dito, ikaw man ay boss, ikaw man ay manager, ikaw man ay supervisor, ikaw man ay leader doon sa trabaho ninyo, ikaw man ay mataas na sa school ninyo, kailangan when it comes to say na ikaw ay isang servant, kailangan ibinibaba mo ang iyong sarili para lang sa ating Panginoon. Nakikita po natin yan sa buhay din ni Pablo. Sino ba si Pablo? Mayaman si Pablo. Isa po siyang pare. Isa po siyang pariseo, nakakilala sa Panginoon, mayaman po siya, dual citizen, di ba? Hudyo po siya, at the same time, Roman po siya. Kapag Romano ka, mayaman ka, elite ka sa panahon yan. Pero lahat ng yun ay ibinababa. Huwag na tayong lalayo, sa Panginoon na lang din. In terms of serving, alam natin ang Panginoon natin ang Panginoong Hesus ay isang Diyos. Pero nagpakababa siya para maglingkod. Dumating sa punto, neto si Tychicus, nakita niya yung paghihirap na ginawa nila kay Pablo, kapag ginawa ni Pablo, at nakita niya yon kasama niya yon. But he remained a servant of God. Dito po, mag-form ng question, how sacrificial are you in terms of serving to the Lord? How sacrificial are you? Gaano ka nagsasakripisyo in terms of serving to the Lord? Katulad ni Tychicus kung paano niya isinakripisyo din ang kanyang buhay kahit na ikamatay nila. 'Di ba? Nandoon pa rin yung kanyang pagpupursige na maging servant ng ating Panginoon. Gaano po tayo nagiging sacrificial sa pag-serve natin sa Panginoon? Or nagsiserve lang tayo kapag convenient? Gusto ko mag-serve sa biga kasi de aircon. Ayoko sa Sorsogon, mainit. Layo. Di ba? Ayoko mag-mission, magsusupport na lang ako pera. Di na ako pupunta sa mission field. Ang init eh. Ang dudungis pa ng bata. Yung mo naman, magyayakap sa iyo yung batang may uhog na mayroong nagtaragas na sipon dyan na mayroong mga lupa-lupa. Ikaw, bago ka, naalala ko, lagi ko na kinikwento. Diba, nung baguhan pa lang po talaga ako sa ministry, kasama po yan si Missy na inaawa na pa po namin yan dyan sa Purok 2. Kita mo, bagong ligo ka, ang sarap-sarap ng mo, first time ka na nga lang, bira ka na nga lang maligo, diba? Pupunta ka ng magmi-ministry ka sa children. Alam mo po, mga kapatid, napakasarap po mag-minister. Mag-ministry sa mga bata. Diba? Alam na natin, mga kabataan dito, galing po yan ako din po, galing po ako sa children ministry. Bata pa po ako, nakakarinig na ako ng salita ng Diyos. And alam nyo yun, yung gano'n na sakripisyo nindo. Napakasarap, bagong ligo ka. Siyempre, may pabango ka pa man din. Uso pa noon yung mga bench, mga pang high school day, Sa mga babae, yung in love. Yung kulay-pula. Makikita mo, ibig sabihin, napaka-prepare ka, ang ganda-ganda ng fresh ka. Pagdating mo doon, Kuya JJ, makikita mo yung mga bata, talakit sa'yo, Pastor, makikita mo may mga uhog dyan, na nagkakamlok yung mga baybay, tapos yakap sa'yo. Ikaw naman, alangan naman, hindi mo sila kasi syempre, ministry mo yan. Mahal mo yung ministry mo, di ba? So, kahit mainitan ka, umitim ka man sa kay Lord, kahit na umulan, Lord, okay lang, maulanan ka, pumunta ka sa isang gawain, kahit maulan, diba? Lahat gagawin mo yan. Bakit? Kasi naranasan mo yung ginawa sa'yo ng Lord Na-embrace mo yung pag-ibig ng Lord sa'yo Now, ganoong sakripisyo lang, hindi pa tayo dumarating sa punto na masisira yung bangka natin. Hindi pa tayo dumarating sa punto na pipersecutin tayo. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap din pala na makaranas tayo ng mga pagsubok kapag nag-ministry tayo. Kapag naranasan mo yung sakripisyo sa pag-ministry, alam niyo po ba mga kapatid, mas lalong mag-iigting yung pagsiserve mo kay Lord Isisipin na natin yung mga taga-ibang bansa, ng mga underground churches. Bakit gano'n na lang kasigasig nila mag-serve kay Lord kahit may Kasi mayroong persecution Kapag meron silang persecution, na nararanasan nila yung persecution na yun, bakit parang mas tumatatag sila?
Kasi alam niyo yon, mga kapatid, na kahit tayo ay mahina, yung kalakasan ng Lord ay binibigay po sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, kung saan ako mahina, doon ako mas lalo lumalakas. Kaya pala, kahit na makaranas ito si Tychicus, si Pablo, ng mga paghihirap, mga sakripisyo sa ministry, nandun pa rin yung pag-support nila, nandun pa rin yung kanilang kasigasigan sa pagsasalbi sa Panginoon. Bakit? Kasi yung kalakasan ibinibigay ng Lord sa kanila. Now, the question is, how sacrificial are you in terms of serving the Lord? Maulan, di ako may makaka-attend. Nakakaantok 2:00, maray pa rin magkaturog. Kaya ilingang, wala na masyadong tao mo niyan, 2:00. Ha? Di ba? Ano ba to? Bakit ganyan? Nag-iwan lang kang mag-agong. Di ba? Hindi na nag-church. Ikaw na lang bala mag-church. Nakakalungkot, ano? Sakripisyo ka. Dati-rati, di ba? Sabi niya, wala akong panggas, walang pamasahe. Dati-rati, nakakalakaw ka. Miski mainiton, purok sa isa hanggang purok 3, nakakalakaw tayo mag-serve kay Lord. Di ba? Naalala ko din po mga kapatid, bakit ko ba kinikwento to? Kasi gusto ko po ma-encourage kayo. Na gusto ko alam niyo yon, yung maalala niyo yung mga ginagawa niyo kay Lord na sakripisyo dati. Kasi ngayon, nako-comfort na tayo sa kung anong meron tayo eh. Hindi na tayo nakakapag-sakripisyo eh. Kailan ba tayo nag-last na nag-sacrifice kay Lord? Hindi money. Yung service mo talaga kay Lord. Money is, nandyan na rin yan eh. Nandyan na lang yan. Napakadali na lang yan mag-sacrifice ng money para sa atin. Kasi pag-support na rin yan. Pero yung pag-service mo kay Lord, kamusta kaya? Naalala ko po nung nag-mission tayo mga kapatid, doon sa Hipaanaw, Rain or shine, napakasarap. Di ba? Sila Pastor Ronnie, mga matatanda nandoon. Sa mga matatanda, iba man yung mga bata. Nag-prepare pa tayo ng mga tawag dito, yung presentation, bagong-bago yung magbakal po kaming sapatos. Kaya ito, napakagaganda ng sapatos namin. Ako, first time ko. Marami makakakilala kay Lord dahil sa buhay mo. Napaka-satisfying. Mga kapatid, sana maging katulad tayo ni Tychicus. He is a servant of the Lord. How sacrificial are you in terms of serving the Lord? Handa ka ba ulit mag-sacrifice kay Lord? Handa ka bang ulit i-sacrifice ang buhay mo? Kung paano si Lord nag-sacrifice ng buhay niya para sa atin, ikaw, handa ka na ba ulit na i-sacrifice ang buhay mo para sa pagsaserve at pagliligod sa Panginoon? Denying yourself, take up the cross at sumunod sa Panginoon? I-deny mo yung sarili mong kaligayahan? I-deny mo yung sarili mong karapatan para lang sumunod sa ating Panginoon? How sacrificial are you in terms of serving the Lord? And hindi lang po yan, sabi dito, He is faithful. Napakaganda. Marami po, pwede ka po mag-serve kay Lord kahit hindi ka faithful. Paano nakakapag-serve ang isang tao kahit hindi siya faithful? Dalawang sinaserve niya. Ganun lang po yun. Kapag sinabi natin faithful ka, tapat ka sa kung ano ang ginagawa mo. Tapat ka sa kung ano ang sinabi mo. Tapat ka sa kung ano ang katawagan sa iyo. Now, mga kapatid, sabi nga nung anniversary, meron pong picture. Meron pong picture. How faithful are you in serving the Lord? Meron kang sinabi, Lord, I will serve you no matter what happened in my life. Lord, kahit na mahirap, kahit na maganda ang buhay namin ngayon, maging hindi man maganda ang buhay namin ngayon, magsiserve at mag-serve ako sa iyo. Embracing the call to serve, na in-embrace mo nung anniversary, ang dami natin na nagpa-picture doon, gaano ka katapat sa katawagan mo? Gaano ka katapat? Mga kapatid, ang pagtatalaga ng iyong sarili sa buhay mo ngayon, pagtatalaga ng iyong buhay para i-serve ang Panginoon, hindi lang po yan, hindi lang po yan katulad ng pagsasabi mo na magda-diet ka na. Di ba?
Magda-diet na nga ako January. January ay saka na lang kaya. Pahingalo at lang kaya. Kakakaon. February na lang kaya. May anniversary February. Saka na lang kaya. May anniversary. Crownan. Sa March, may gawain. Birthday. Ang pagtatalaga mo ng iyong sarili na paglikod sa Panginoon, kailangan consistent ka. Pag sinabi natin faithful, consistent ka. Lord, tatalaga ko ang aking sarili na mag-serve sa iyo. Kahit hindi pa naman ganoon ka-sacrificial ito, pero kahit pa konti-konti, nakikita po sa akin ang pagsisakripisyo ko. Gigising ako, kakain ako ng tanghalian, diretso na ako mag-aasikaso ng mga gagamitin ko para hindi ako malate sa church. Consistently doing that, January, February, March, hindi ka na nalilate, that is a faithful. That shows us na faithful ka sa ginagawa mo para sa ating Panginoon. Sa maliit na pamamaraan, even though that hindi pa naman siya ganoon kabigat na sakripisyo, pero meron na po yung sacrificial na ginagawa. Na sana po mga kapatid, maging katulad tayo ni Tikiko. He is not only a servant, he is a faithful servant. And then someday makikita natin, makararanasan natin, kapag nasa langit na tayo, sabihin sa atin ng Panginoon, welcome, well done, my good and faithful servant. Ano yung ginawa dito ni Tikiko? Sabi dito ni Pablo, pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. He gives encouragement sa church. Mga kapatid, si Tikiko nagbibigay ng encouragement. Well, totoo po talaga yan. Hindi siya part ng problema, kundi part po siya na nagbibigay ng encouragement. Ano ba yung encouragement na gustong, nang sinabi ni Pablo? Ito nagtaka po ako para malaman ng church sa Colossians kung anong kalagayan nila Pablo. Sabihin, nakakulong si Pablo ngayon. Sa tingin niyo, encouragement ba yun sa church sa Colossians? Alam niyo mga kapatid, it is an encouragement. Why? That even though may mga taong naghihirap para sumunod sa Panginoon, nagpapatuloy sila. Kahit may mga tao palang sa Middle East, mga namamatay na mga Christian, though sabihin na natin na nakakalungkot, pero it gives us encouragement dapat mga kapatid, na sa kabila ng mga ganoon may pinapatay ng mga tao, pero hindi nawawala ang church sa Middle East. Kahit na pinagpapapatay ni Nero yung mga ka-Kristyanuhan, para dahil sumusunod sila sa Panginoon, bakit hindi nawawala? Hindi naubos yung Kristiyano, mas lalo pang dumadami. It gives us encouragement, mga kapatid. Nakaka-encourage po sa isang tao, alam niyo po ba, na kapag ang isang tao ngayon ay nakakaranas na sobrang paghihirap sa buhay, pero nananatili siyang naglilingkod sa Panginoon. Nananatili siyang naglilingkod sa Panginoon. Iniwan ka, tawag dito, wala ka nang makain, ba? Naghihirap ka, sobra ng persecution na ginagawa sa iyo ng family mo, pero still despite ng lahat ng nangyayari sa buhay mo, nagpapatuloy ka, you are an encourager. Mga kapatid, nakaka-encourage ang buhay mo. Now, maging katulad sana tayo na Tikiko na maging faithful servant ng ating Panginoon. And another thing, sabi doon, whoever wants to be great must be the servant of all. Kung ang servant ay great sa paningin ng Panginoon, what more katulad ni Tikikos? He is a servant of the servant. Servant siya ng servant. Servant siya ni Pablo. Mas lalo pa, mas magdakila ang paningin ng ating Panginoon sa Kanya. No? So, gaano tayo nagsasakripisyo, mga kapatid? Ang church, hindi lang po kailangan ng supporter. Ang church, hindi lang po kailangan ng servant, but kailangan ng church is a faithful servant. Faithful ba tayo sa Panginoon? Na-embrace ba natin yung do it consistently? Dapat duro-diretso ang pagiging pag-serve mo sa ating Panginoon. Pangalawa, sino ba yung pangalawa dito? Verse 9. Yan. Kasama rin ang tapat at minamahal niyang nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Uy, si Onesimo pala, so nasa Roma sila, nakakulong sila sa Roma, pinadala yung libro
sa Book of Colossians, and then sulat din personally na sulat ni sa kay Philemon, ang magkasama si Tychicus at si Onesimo. Si Onesimo pala, dating kasamahan nila, dating taga Colossians. Taga Colossians siya, sabi dito kasamahan nyo. Alam niyo po ba si Onesimo, talagang personally po, lingkod po siya or slave po siya ni Philemon. Si Philemon po, mayroong slave, ang pangalan si Onesimo. Pero alam niyo po ba yung pangyayari? Kasi mayroon ditong sabi dito, nakasamahan ninyo, sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. So, ang setting po nito, kapag binabasa po yung mga sulat ni Pablo sa church, parang ganito isang church. Tapos, kinakamusta kayo ni Tychicus, ganyan. Kasama ko si Tychicus, magbabalita sa inyo dyan, at kasama si Onesimo. Si Onesimo, dating taga Colossians, tapos kasama niya na ngayon ulit. So, ano ba si Onesimo? Lingkod po siya ni Philemon, at ang ginawa niya po, tumakas siya sa kanyang master na si Philemon. May dalang pera. Pinagnakawan si Philemon. Pag nakawan niya ng pera, si Onesimo hindi po Christian nung panahon na yon. Slave po siya, tinakasan niya, and pumunta siya sa Roma. Ang Roma po is elite nation. Napakadami pong tao. Kapag ikaw ay tatakbo, sabihin na natin, halimbawa sa mga kriminal, pag nakapatay sila, pupunta sila sa lugar na isang mataong lugar para hindi sila makita. Si Onesimo, nung tumakas siya kay Philemon, tumakbo siya sa Roma. Ang daming tao, milyon-milyon ng tao sa Roma. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, by the sovereignty of the Lord, napunta siya kay Pablo. Sa dami-dami ng tao, na milyong-milyong tao sa Roma, na nakapunta siya kay Pablo. At guess what? Nakakilala po si Onesimo. Alam niyo mga kapatid, wala po talaga aksidente kay Lord, Kapag basta tinawag ka ng Panginoon, kahit anong takbo mo kay Lord, makakakilala at makakilala ka pa rin sa Kanya. Tatawagin at tatawagin ka pa rin niya. So, hindi aksidente. At hindi rin aksidente na tayo-tayo lang yung nandito. Hindi aksidente na wala yung iba. Marahil siguro, gusto ng Lord na mas mag-iigting ulit ang ating paglilingkod sa Kanya. So, basically, nakakilala ito si Onesimo. Ngayon, sabi dito ni Pablo, tapat, faithful din pala ito si Onesimo, minamahal nating kapatid. Now, sabi dito, papabalikin ko dyan si Onesimo, tanggapin mo siya hindi lang bilang isang alipin, kundi bilang kapatid na. Bilang kapatid. Basahin kaya natin sa Philemon. Basahin natin, meron siyang account sa Philemon. Sa Philemon chapter 8, beginning chapter 8. Beginning verse 8. Kasi chapter 1 lang po ang Philemon, Maikli lang po siya. Meron siyang personal na sulat kay Philemon. Ayan. Sa Tagalog na lang, Kuya Ron. Dito natin basahin. Yan, para na. Yan. MBB. Yan, Philemon chapter 1 verse 8. Sabi dito, kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kong inuutos na sana sa iyo ang nararapat gawin. Sabi dito, mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Wow, grabe ang ni Pablo, ang opening statement niya kay Philemon. Nagkikiusap ako sa ngalan ng pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pag-ibig, kahit ano ang naging kasalanan ng isang tao, sa ngalan ng pag-ibig, tatanggapin mo siya. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, verse 10, sige, Keron, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Anak sa pananampalataya, which means si Pablo po ang nakapag-evangelize. Nakakilala sa Panginoon si Onesimo dahil kay Pablo. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Sige, verse 11. Dati, hindi mo mapapakinabangan si Onesimo, syempre, kasi nanduga dinakbuhan siya. Ngunit ngayon, kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Now, itong si Onesimo, hindi lang po siya nabago, kapag once na nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka lang basta babagoyin ng Lord. Magiging kapakipakinabang ka pa
sa ministeryo ng Panginoon. At yun yung nangyari kay Onesimo. Kay Pablo, naging kapakinabangan si Onesimo kay Pablo. Pinapabalik ko siya sa iyo kasama ang aking puso. Grabe ano? Sige, verse 13. Hanggang 14, ano? Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ay maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. Tingnan, ayaw pa sana ni Pablo. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Grabe. Ibig sabihin, kinompare ni Pablo na si Onesimo ay parang si Pilemon. Ano? Ngunit ayaw kong gawin iyan nang walang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Ano? So, marami po siyang sinabi diyan, pero sabi doon, kung ano man yung naging atraso ni Onesimo, sabi niya, ako si Pablo ang nagsusulat sa sarili kong kamay na ako na ang magbabayad sa kung ano ang naging atraso sa iyo ni Onesimo. Di ba? Ako ang magbabayad sa iyo. Naka-bold letter pa po talaga yan. Even sa Bible po ninyo, naka-caps lock, ano? Naka-bold letter po yan. Ano? So, ibig sabihin, etong si Onesimo na ito, naging kapakinabangan sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin dito, maging faithful supporter tayo mga kapatid? Kapag ang isang tao, makinig kayo mga kakristyanuhan, hindi lang po tayo tinawag magbutas ng church, magbutas ng bangko. Hindi lang tayo taga-upo, hindi lang tayo taga-palakpak, kundi mababago ka ng Panginoon at higit sa lahat, magiging kapaki-pakinabang ka sa gawain ng Panginoon. Now, the question is, ano ang pakinabang na gawin? Ano yung nagagawa mo na sa kay Lord ngayon? Saang ministry ka nabibilang? Music ministry? Children ministry? Di ba? Evangelism? Dance ministry? Ano pa? Encouragement? So, kaano ka? Sa ano kang ministry natatanggap, mga kapatid? Gaano ka nagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo ng ating Panginoon? Another lesson here is, sa church, mga kapatid, kapag once na mayroong isang taong tumanggap sa Panginoon, dapat gano'n na lang din yung pagtanggap natin sa kanila. Sa ngalan ng pag-ibig. Kapag may nagkasala, nawala man sa simbahan, tapos natagpuan niya ang Panginoon ulit, at nakabalik siya rito, kailangan gano'n na rin din ang ating pagtanggap sa Kanya. Ano? Gano'n na lang din ang pagtanggap sa Kanya. Praise be to God sa mga taong bumabalik sa Panginoon. Praise be to God. At alam ko, mga kapatid, sa pagbabalik sa Panginoon, mas magiging kapaki-pakinabang ka. Mas magiging kapaki-pakinabang ka. Ganyan po ang supporter na nais ng church. Na kailangan ng church sa ngayon. Katulad ni Tychicus, katulad ni Onesimo. Pangatlo, sino ba? Wala ditong sinabi dito si Aristarchus. Ayan. Sa Tagalog, sabi ito. Sa verse 10, sabi dito sa verse 10, kinakamusta, verse 10a lang, ano? Kasi isa lang siya, sa verse 10, dalawa yung nabanggit dito eh. Kinakamusta kayo ni Aristarco na bilanggo rin kasama ko. Fellow prisoner. Isa fellow prisoner. Ibig sabihin, kinakamusta. Now, yung setting, pinapunta si Tychicus, tapos si Onesimo, pinapapunta doon sa Basically, si Tychicus, taga-bigay lang ng sulat ni Pablo. Pero si Onesimo, ibabalik talaga sa Colossians para maging mas lalong pakinabang doon sa church sa Colossians. Now, eto naman ngayon, yung word na kinakamusta kay ni Aristarco, hindi kasama si Aristarco sa pagpunta sa Colossians, nandun siya. Nandun siya sa kasama ni Pablo. Now, ito rin pong si Aristarco, mga kapatid, kasama siya ng Panginoon. Kahit hindi naman siya talaga ibibilanggo, dahil kung nasan si Pablo, magpapabilanggo na rin siya. Jamming, di ba? Tignan mo tignan ko, teka lang ha. Sa Gawa, ayun, praise God. Gawa chapter 19, tignan natin. Kung ano yung nangyari sa kanila ha. Gawa chapter 19. Beginning verse 28. Kwento.
Okay, ikwento ko na lang kasi medyo mahaba talaga ito, beginning verse 20 sana. Now, sa Ephesians po, meron pong mga gumagawa ng Diyos-Diyosan. Sa Ephesians, basahin nyo na lang po, Ephesians, Gawa chapter 19, beginning verse 20. Hindi ko na po ipapakita lang natin dyan yung word yung name ni Aristarchus. Now, sa Ephesians po, mga kapatid, meron pong gumagawa ng Diyos-Diyosa na ang pangalan ng Diyos, na kanilang Diyos-Diyosa ay Diana, Artemis, di ba? Yung gumagawa ng Diyos-Diyosa. Ngayon, napapakinabangan po talaga ito ng mga sculpture. Gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. Pinapakinabangan, syempre, binibenta eh. Napapakinabangan eh. Pero dahil kay Pablo at sa mga kasabahan ni Pablo, which is kasama si Aristarchus, sinasabi nila na ang lahat ng mga rebulto na yan ay gawa lang ng tao at hindi yan tunay na Diyos. Kaya ang dapat dyan gawin, basagin, sunugin, durugin. Yan ang nararapat sa mga ganyang bagay. Dahil sa ganun ang kanilang preaching, nagalit ngayon yung mga nagbebenta ng mga Diyos-Diyosan. Sabi niya dito, papaano na lang ngayon ang ating hanap buhay? Mawawalan na tayo ng hanap buhay kapag nagpatuloy itong sila Pablo. Ngayon, beginning verse 28. Gawa chapter 19 verse 28. Sinabi niya yun. Sa Tagalog, Kuya Ron? Sabi niya, pakarinig niya ito. Pakarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit. At sila'y nagsigawan, dakila si Artemis. Si Artemis po, si Diana. Mga Diyos-Diyosan po nila yan. Artemis ng mga taga-Ehipto. Yan, verse 29. Ito na. Kaya't nagkaroon ng turmoil. Doon sa lugar na yon, nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Wow, grabe no, buong lungsod. Sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinaladkad nila roon sina Gaius at Aristarco. Mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay. Gusto ni Pablo ang awatin na nangyari pero hindi na pinaawat si Pablo. Mabubugbog din si Pablo, pinatakas na si Pablo. Naisa na ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Now, ibig sabihin dito mga kapatid, ito si Aristarco, sa hirap at sa ginhawa, kasama si Pablo. Mga kapatid, ang gandang buhay ni Aristarco. Ang church po, mga kapatid, hindi lang po outing ang meron. Pag outing, sama. United tayo! Outing! Ha? United tayo! Camping! Grabe! Pero pagdating sa mission, wala, hindi sila sumasama. Naghihirap ang church! Hindi naman siya naghihirap, Kukulang yung budget ng church. Nasaan na yung mga kapatid? Kapatid, sa hirap at sa ginhawa, sa kamatayan man o sa kaginhawahan, sana maging katulad tayo ni Aristarco. Lagi siyang nariyan. Lagi siyang present sa lahat. Now, kung titignan natin, hindi pa naman ganun katindi ang persecution dito sa Legazpi, sa Pilipinas, Pero ang gusto ko pong makita sa inyo, mga kapatid, sana sa lahat ng gawain nandun din tayo. Sana kahit hindi naman katulad ni Aristarco na ganun ang ma-experience natin, sana lagi sa mga gawain present tayo, mga kapatid. Nakakalungkot nga lang, pag worship medyo madami, kapag prayer meeting, di ba? Sana kasama din. Discipleship class, sana kasama din, mga kapatid. So, pagkaroon ng problema sa church, sana huwag tayong aalis. Nakakalungkot, may mga kapatiran, may mga, hindi sa atin, may mga churches na kaigawang problema sa loob ng church. Naalala ko yung kwento sa US yata na, nag-split yung church. Ibig sabihin, nag-split, hindi yung split na nag-split na nagkahiwalay, nabanga. Alam niyo po ba anong nabanga? Ano yung naging reason kung nagkaroon ng banga? Dahil lang sa kulay ng kortina. Totoo pong kwento yan. Na-split dahil sa kulay ng Kaya mabuti walang Nako, kapag may mag-object ng kulay,
Talaga, joke lang. Syempre, suggestion, open for suggestion tayo. Alam niyo mga kapatid, may mga kapatiran tayo na, kasi ang church po talaga, hindi lang po yan sa ginhawa. Meron din yan sa hirap. Kasi sacrificial nga tayo eh. Tsaka nasa mundo po tayo, makakaranas tayo ng mga karanas ng shakening. Pero sana sa pagsashaken na yon, maging katulad tayo ni Aristarco, na kahit shaken po ang church, hindi tayo inang iiwan. Marami pong mga Kristiyano, lahat ng church pinuntahan. Ba't ka pumunta rito? Ba't ka lumipat? Kasi may problema dun sa amin eh. Ayoko na doon, dito na lang ako. Marididi, okay. Nagkagawa man na problema sa loob ng church din doon. Ayoko na diyan, sa kabila naman. Grabe mga kapatid, saan po kayo nakakita ng isang sira na palukso-luksok aquarium? Layo na aquarium na niluksohan niya. Naku, may sanib po yun. Kaya nga sabi nga ng mga kapastoran, nag-aaway-away sa naglumipat na mga miyembro na hindi nga natin alam. Wala naman talagang sira na nagalukso-lukso sa iba't ibang aquarium. May sanib yan. Pinag-aawayan ninyo. So, what I'm telling you is, sana mga kapatid, sa hirap at sa ginhawa, mainit man o maaraw, sana makasama tayo sa lahat ng mga gawain. Hindi lang po pera, again, hindi lang po financial support ang kailangan natin. Though, kailangan po natin ng financial support. Pero hindi lang yun. Lalong-lalo na kung wala ka man maibigay, hindi pwede kang sumama, kapatid. Kailangan niya. Naalala ko si Ate Che, laging nagsasabi, sino pwedeng maging turo sa tabon-tabon, kasama. So, hindi naman ibig sabihin na napapagod, pero bibigyan din ng pagkakataon yung iba na makapag-ministry sa Panginoon. Sino yung gustong sumama sa mission natin sa tabon-tabon? Diba? Nakakalungkot, walang nagsasabi. Mga kapatid, sana sa hirap at sa ginhawa, kaging katulad ka ni Aristarco. Kahit na binugbog sila, nandun pa rin yung kanilang kasigasigat sa pag-support nila sa ministeryo ng ating Panginoon. Pang-apat. Apat na tayo. Naku, Pastor, anong oras na? Pang-apat, sa verse 10 ulit. Si John Mark. Kilala niyo si John Mark? Yung nagsulat ng Book of Marcos. Mateo, Marcos. Ito si Mark, tingnan natin. Sabi dito, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Basically, pinsan po siya ni Bernabe. Sino ba si Bernabe? Ito. Noong sa Acts chapter 13, sa Gawa chapter 13, nananalangin ng taimtim ang mga kapatiran at pinili na maging missionary si Pablo at si Bernabe o si Barnabas sa Tagalog. Yan. Si Barnabas at si Pablo, sila po talaga yung partner, nilay hands po sila ng church at pinagpala po sila, ibig sabihin pinagpray po sila para sila yung maging missionary sa mga Gentiles. Sila po ang preacher of the gospel to the Gentiles. Ngayon, nung kanilang first missionary journey, nagsuggest itong si Pablo ay si Bernabe na, uy, isama natin si Mark. He is a young man, marami siyang matututunan sa pagmi-ministry. Nagsang-ayon naman ngayon. Etong si Pablo. Ngayon, doong sumang-ayon na si Pablo, one time, nagkaroon ng problema, inabando na ni Marcos ang kanyang ministry at hindi na sumama kay Pablo. Siyempre, nagalit si Pablo. At sa kanyang second missionary journey, sinasuggest ulit ni Barnabas na tanggapin ulit si John Mark, pero hindi na tinanggap ni Pablo. Hanggang sa, wala na sila, nag-split na din si Pablo, tapos kaya nga sabi, kahit saan man tayo magpunta, pero wala po silang away, graciously po silang naghiwalay. Sabi doon, sana marami pang makakilala kay Lord nang tayo ay nag-split. Kasama ngayon ni Bernabe si John Mark na. Ngayon si John Mark, kapag ikaw naman talaga ay kay Pablo naman, halimbawa si Pablo nagmi-minister. Ganoon na lang syempre ka-faithful din ng mga taong na bahaginan ni Pablo. Ngayon kung sino yung naging nakasakit kay Pablo, automatically ang church nagagalit din sa taong ganoon. Tama? Sabihin natin kay Pastor Ronnie may nag-persecute.
kadalasan ng church, ang primary na magiging impression or expression sa na yon, magagalit din. Ganon din yung Colossians, galit din kay kay Mark. Nagalit din kay Mark. Sabi dito, tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod din siyang tanggapin pagdating niya riyan. Yan na. Meron nang yan. Pero alam niyo po ba yung kwento na yon? Di ba nagkaroon na ng problema, binabandon na ni Mark ang kanyang ministry, nagalit si Pablo, at nagkaroon ng paghihiwalayan. Pero all of the sudden, nagkasama na sila. Hindi natin alam yung kwento. Marahil siguro ito si Marcos naging mature. Naging matured na itong si Marcos at naging faithful sa kanyang katawagan hanggang sa namatay po si Pablo. Nung namatay si Pablo, naging faithful pa rin itong si Marcos to the point na nakapagsulat siya ng gospel book, which is the Mark. Book of Mark. Ano makikita na ito natin mga kapatid? May mga ministry tayo, kanya-kanya tayo mga ministry. Faithful supporter, kailangan yan. Minsan, dumating na sa punto na inaabandonan natin yung ministry. Sabi sa music ministry, naabandona ang pagtutugtog, naabandona ang pagkakanta. Sa mission, inabandona. Ikaw ang opening prayer, ikaw ang call to worship, hindi ka nakapunta ng on time, naabandona mo yung ministry mo. Pero sana mga kapatid, ang ganong kasing kaisipan is immature pagdating sa ministry sa Panginoon. Katulad ni John Mark, napaka-immature niya pa. Pero once nung siya ay naglumago sa pananampalataya, nagbago ang lahat. Alam niyo mga kapatid, kapag minsan tayo nang hina sa paglilingkod natin sa Panginoon, pero kapag once na ikaw ay bumalik at ibinalik ka ng Panginoon, mas grabe pa po pala ang gagawin sa iyo ng Lord. Mas magiging gagamit-gamit ka. I remember, isa sa pinakamahambog na disciple ni Kristo. Alam ko sino? Si Pablo. Yaba? Totoo lang, Bakit? So, kasama si John, si James and John. Kasama po yan, tatlong po yan. Kaya nga po, wala pong favoritism si Lord, pero itong tatlong to laging kasama ni Lord. Bakit? Kasi mayroong special needs yung tatlong yun. Hindi sila special child, Meron silang special needs. Kasi mayroong kakaiba sa karakter nila that kapag sila ay nabago, magiging kagamit-gamit. Ganon din po si John Mark. Ito si James and John, son of thunder, grabe kaya sila. Sabi niya, Lord, gusto mo paulanan na natin ng yan. Hindi tayo tinanggap paulanan natin ng apoy. Ganun po yung karakter ni John. Pero bakit naging John the Beloved na siya? Grabe pag nag-mature ka talaga sa pananampalataya mo sa Panginoon, ganun na lang yung magiging kagamit-gamit sa ministry. Ito si Peter na lang. Ito may example si Peter. Sabi ni Peter, Lord, hindi ko kayang iwan ka. Sana all. Parang lalaki lang na nanliligaw, Hindi ko kayang iwan ka, lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit patayin man tayo, pagtatanggol kita. Grabe si urag-urag. Dumating sa Garden of Gethsemane. Talagang pinatunayan. Pambira ka ngayon, mo ngayon, kinuha sa tibak, sinundang sa talinga. Sabi niya, wag mong gagawin yan. Ibig sabihin, nirebuke siya ng Panginoon. Ngayon, okay na. Nag-trial na siya. Nagpainit-init ngayon si Pablo. Ay, si Peter. Nagpainit-init siya ngayon. Sabi niya, uy, gano'n kaya kapandok mo nga itong dumam. Bako nga kayo. Di ko man nga niyan kilala. So, gari urag-uragon kanina, biglang dininay si Kristo. Parang ngaya ako nagpapainit-init yung Dio. Nakikichismis man sa ngaya ako dyan, Tapos, di ko man niya kikiba. Hanggang sa may nagapot giraray, hindi ko man nga niyan kilala. Kunyo ko lang nga na yan na. Grabe, Tapos, alam niyo po, napakasakit doon sa Panginoon. Abandoning. Alam niyo, napakasakit pala nung gano'n. Yung aabandonahin mo yung ministry na binigay sa'yo ng Lord. Nasaan na yung mag-call to worship? Wala pa. Nasaan na yung mag-opening prayer? Nasaan na si kapatid? Nasaan na si ganito? Okay lang sanang medyo hindi ka makakommit kung magsasabi ka. Pero yung aabandonahin mo na lang na pagdating ng panahon tapos bigla ka na lang mawawala kahit without even heads up na, Pastor, di ako makapunta dyan. Ganito kasi, ganito, ganyan. Pero yung aabandonahin mo na, nakakalukot yung gano'ng kapatid. Gano'n yung ginawa ni Pedro. Sakit kaya doon sa Panginoon.
Nag-commit ka kay Lord. Lord, use me, embracing the call to serve. Nung itinalaga ka ng Lord, magganito, magganyan-ganyan, hindi ka inaabandona mo. Sakit kaya nun. Sa totoo lang. Pero alam niyo po ba, nung time na nag-mature na itong si Pedro, yung Pedro, takutunon, para tigapot kung kaiba niya si Kristo, di man siya anuhon. Nung time na mature na siya at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa kanya, he stood up sa crowd ng libo-libong mga tao at pinag-preach niya. Sabi niya, simula't simula pa, ganito na yung plano ng Panginoon, hanggang sa binigyan siya, nagpangako ang Panginoon ng isang tagapagligtas para sa atin. At alam nyo ba, kayo, sabi niya, kayo ang nagpapako dito sa krus na ito, ay sa isang taong ito na walang kasalanan, siya ang binigay na pangako ng Diyos at kayo ang pumatay sa Kanya. Yung isang takot, tapos parang magbibintang siya na, bakit sila yung pumatay? Alam niyo po ba, kapatid, yung ganong approach, pwede kang bugbugin eh. Di ako pumatay dyan ha. Pero dahil sa yun ang gospel, yun naman talaga totoo eh. Kayo ang pumatay kay Kristo dahil sa inyong mga kasalanan. Nabagabag yung kanilang puso. Ano yung dapat namin gawin para maligtas? Manampalataya kayo kay Kristo. Pabautismo. And nagpabaptize 3,000. Kapatid pala, ganun. Kapag once na dating nanghina ka sa paglilingkod mo kay Lord, pero kapag once na bumalik ka pala kay Lord, mas gagamitin ka pa pala ng Panginoon ng sobra-sobra pa. Kaya gusto kong makita ninyo, 1 year, 2 years from now, 5 years from now, sana marami na ako napatanggap kay Lord. Last year, wala akong na-sharean nag-a-aspel. Last year, wala tayong masyadong baptism. Sana ngayon, ibalik ng Lord yung desire ng puso ko. Sana mas gamitin ako ng Panginoon sa mas malaki pang ministeryo. At sa lahat ng mga kakausap ko, sana maipakilala ko ang Panginoon. May mga ministry man ako na-abandon, music ministry, children ministry, evangelism, lahat, leadership, sana ibalik ka ng Panginoon at maging gamit ka din. Maging faithful sa Panginoon. At ganyan pong supporter ang nais sa atin. Ganyan pong supporter ang gamit ng Panginoon. Alisin na natin yung mga bagay na nagpahina sa atin sa pagmiminister ng Panginoon. Ibalik natin ang ating kalakasan, ang ating dedication sa pagministry sa ating Panginoon. And lastly, panglima na, Justus. 11, verse 11. Kasama yan Kinakamusta rin kayo ni Jesus. Jesus who is called Justus. Jesus. Ito, hindi pala common name ang Jesus. Ay, hindi. Hindi pala siya unique name. Common name lang po pala ang Jesus. Kaya nga po sinasabing Jesus of the Nazarene. Kasi may iba pang word, may iba pang pangalan na Jesus. Yung name above all names, na Savior, is yung title na name above all name. No one, walang iba pang pangalan. No other name like Jesus. Jesus na the Savior. Ano? So, itong Justus na ito, sino ba itong Justus na ito? Sabi dito, kinakamusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Justo. Silang tatlo lamang ang mananampalatayang Hudyo na kasama ko. Silang tatlo. Ibig sabihin, si Justus, si Mark, and then si Aristarco. Kasi yung dalawa, pinapunta niya na doon sa Colossians. Si Tychicus at si Onesimo. Sabi niya, doon nga sa English, Kuya Feron. Kasi mas magandang English. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God. And they have proved a comfort to me. Sa ibang version, encouragement. Ayan, sige. Yan! And they have proved to be an encouragement to me. Wow! Isa po pala, itong si Justo na ito, wala po siyang binanggit wala po siya sa ibang account. Kahit hanapin niyo po, wala pong ibang account sa Bible na may pangalan Justo. Dito lang sa Colossians. Alam niyo po ba itong si Justus ito, hindi po siya katulad ng mga nag-stood up sa
Maraming crowd, kilala. Hindi po siya yung missionary. Hindi po siya yung nagpapakilala sa lahat, na nakikilala ng madla. Silent lang po siya. Kumbaga sabi sa generation ngayon, sa term ngayon, low-key. Yan. Ibig sabihin, hindi po siya nagpapakilala. Pero nagsusupport po siya. Alam niyo po ba ang support niya? Encouragement. It is a very, very, very precious gift ng isang tao, encouragement. I will pray for you. I will support you no matter what happen. Kasama din po siya doon. Kasama din po siya. Ngayon, gusto ko po sa inyo makita, pakita ko sa inyo sa Marcos, sa Matthew chapter 10. Sige, basahin natin. Matthew chapter 10. Teka lang, hanapin ko kung anong verse. Kaya sabi ko si Justo eh. Ayan. Matthew chapter 10. Marcos pala ako nakahanap. Saglit lang ha. Ayan, verse 40. Nagantay na si Ron. Yan, Matthew chapter 10, verse 40. Kasi gusto ko po makita sa inyo yung word ng encouragement. Yung encourager pa. The one who receives you, receive me. Ang sino bang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. It is referring sa mga kanyang mga alagad. Ang audience po nito ay mga sumusunod sa Panginoon. Kung sino ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin, which is ang God the Father. So, next verse, 41. Ayan, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. Grabe, sarap. Ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil ito ay matuwid, ay tatanggap sa gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Now, bakit propeta ang in-example dito ni Jesus Christ? Tingnan natin sa verse 42. Verse 42. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay na kahit isang basong malamig, may specific pa, basong malamig, hindi mainit. Hindi kape, hindi milk tea. Basong malamig na tubig. Matubig lang, sabi niya. Very simple. Tubig sa isa sa mga maliliit na ito. Hindi referring sa propeta, sa mga matuwid, mga nalikod, maliliit na ito. Dahil siya ay alagad ko, siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Bakit propeta? Because they are preaching the word of God. Bakit tubig? Because they are preaching the word of God. Pang-inom ba? Encouragement po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi marami pong mga tao na pwedeng tumigil na sa pagsasalita dahil sila ay napapagod din at napapaha din. Alam niyo po ba, mga kapatid, encouragement is one of the precious gift. Bakit? Kasi magbibigay ng hangin sa isang timon. Alam niyo yung timon, yung hangin sa barko, ganon. Siya po yung magbibigay ng gasolina sa isang tangke para umandar. Napakalaki pala ng encouragement. Si Pablo, sabi niya dito, malaki po pala na encouragement si Justo sa kanila. Bakit? Kasi si Pablo, naka-experience din ng discouragement. Akala niyo ba si Pablo hindi na-discourage? Na-discourage din si Pablo. Kaya nga, in-mention niya yung word na encouragement eh. They prove encouragement to me eh. Ang pastor po, akala nyo di nakaka-experience ng discouragement? Naku, mawala lang kayo, discouragement na po yan sa pastor. May mga pastor na ayaw na nilang magpastor dahil sa discouragement. Bakit? Kasi walang nag-i-encourage. Sobrang pagod kaya talaga ng gawain ng isang pastor. Tapos walang mag-i-encourage sa'yo. Hindi lang sabi natin, sa inyo din. Gumagawa ka, nagmi-ministry ka sa Panginoon, tapos nakakaranas ka ng sobrang problema. Kapag once na walang nag-i-encourage sa'yo, di ba hindi ka naman may-encourage magpadagos? Halimbawa, minsan sa mga mag-asawa, ayokong sumama, napapagod na kasi ako ayoko na mag-attend. Sumama ka na, kasi ang kapahingahan mo si Lord.
Hindi ka naman makakapunta ng isang gawain kapag walang nag-encourage sa'yo. Malaki po ang tulong ng encouragement, mga kapatid. Naalala ko, ito baby Christian ako. Talagang tanda ko to, sabi ko po sa inyo. Baby Christian ako, nakakilala ko kay Lord November 9, 2013. Ay, 2013. 2013. Grabe. Wala pa akong 1 year, 2013. Ibig sabihin, ilang taon pala ako. Mag-11 years pa lang ako kay Lord sa November 9. So, November 9. Tapos, sabi ko, magpapabaptize na kagad ako. Kasi gusto ko magpagamit. Kasi ginugol mo ang buhay mo para para gumawa ng mga kabulastugan 'Di ba? Ilang years na Di sige, magpapagamit na ako kay Lord. Grabe yung naranasan kong pag-ibig ng Lord sa buhay ko, totoo lang. Grabe ang pagbabago niya sa akin. Kaya ganoon na lang katindi yung desire ko na maglingkod sa kanya. Magkakaigwa kaming thirsty for something real. Yan ang term, mga kabataan. Ayan. Grabe yung ko, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Magpapabaptize na ako, Lord. Papabaptize na ako. Sabi ko kay Mama, magpapabaptize na ako. Sabi niya, hindi. Sa birthday ko na lang, sa February pa ang birthday ni Mama, 13. Para sabay ngayon, parang sabay din yung kasi yung word kasi bunyag Sa ganyan. Parang sabay din. Di, ayoko. Gusto ko ngayon na. Kasi gusto ko magpagamit na kay Lord. Kasi meron kami thirsty for something real sa December. December, Kasi yung sabihin, wala pang 1 month. So, to make the long story short, yung December 7, 2013, nagpabaptize po ako. So, after a month, nagpabaptize po ako. And then, tuwan-tuwa ako kasi magagamit ako kay Lord. And then, by the grace of God, not to boast, but for His glory, nakapag-invite ako ng sobrang daming kabataan. Napuno yung church na halos talaga puro invited ko. Estimatedly, nasa 40. Sobra talagang dami kasi mabarkada po talaga ako Ay, medyo, ko talaga, mayabang. Mayabang po yung ugali ko noon. Di ba? Siyempre, high school life, marunong ka mag-gitara, di ba? Pa-impress ka sa eskwelahan nindo. Totoo ngayon mag-gitara, di nakilala ka. Hindi lang po yung mga kakaklase mo yung ma-invite mo, yung mga iba pa, sabi ko may party kami, libre pagkain. Diba? Wala pa po nung mga social media masyado. Text lang po yun. So yun yung nagamit kagad. Sabi ko sobrang sarap na magamit kay Lord. And then, January, ang worship pa po noon, nung nakaabot po kami dyan sa dating church, -1. 2 pong lamesa pinagpatong-patong. Tapos yung TV po, mga siguro, katulad lang ng ganito. Ganito kalaki. Yan po yung TV. Yan po yung PowerPoint. Yan na po yan. Nabuta ko po yung acetate. Hanggang inalis na po yung acetate. Yun na po yun. 2 lamesa pinagpatong, pinatungan lang ng kortina, ng tela para medyo maganda-ganda tignan. Pero church po yan maliit, hanggang sa maging ganito na kataas. Hanggang sa nakikita na rin kahit konti. Di ba? -1. Hanggang sa nagpagamit ako, Lord, gamitin mo ako, Lord. Nagkaigwa ng desisyon na mag-worship team, magpauna ng mag-gitara, mag-beatbox. Wala nang -1. Nag-practice kami. Ako yung naging worship leader, January 1st Sunday. Talaga. Ang mga line-up na pinakuha namin ni Pastor, mga aralang kawon. Hindi pa kami marunong masyadong mag-adjust ng chords. Totoo po yan. Yung napakasarap, puri ba, grabe ng discouragement ko. Ang kanta lang na tawag dito, yung audition, pinag-audition ko lang kay Pastor Ronnie, Who Am I? Kasi medyo mababa lang siya. Pakantayin ako ng, napakasarap ang puri. Sabi ko, masarap pa ba ito? Sobrang nabigat. Discouragement talaga ako noon kasi baby Christian ako Alam mo ba yung matampuhin? Pero all of a sudden, sige, sabi ni Pastor Ronnie, kaya mo yan. Alam mo ba yung word na kaya mo yan? Uy, may naniniwala. Ay, kaya ko. Hanggang sa nakaya. Di ka lang mag-inom malipot at tubig. Alam niyo kapatid, kapag once na dumating na sa punto ng buhay natin na di-discourage na tayong mag-serve kay Lord,
kapag mayroong isang taong magaling mag-encourage, napakalaki pong tulong yan sa isang iglesia. And I hopefully, and I'm praying na each one of us must be an encouragement to one another. Di natin naalaman yung pinagdaraanan ng tao. Minsan nakangiti yan, minsan pero hindi natin nakikita yung mga kanya-kanyang pamumuhay. Pero sana sa lahat ng mga conversation na meron tayo, sana it gives us encouragement to one another. Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit nakakapagod, kahit na nakaka-discourage mag-attend, mag-serve sa Panginoon, pero kapag once na may isang tao nag-encourage sa'yo, napakalaki po niyang tulong sa atin. Lalong-lalo na din po sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Sana maging katulad tayo ni Justus. Now, nagtataka ako, bakit gano'n na lang ka-faithful itong 5 to kay Pablo? Because they believe to the message na pinapahayag ni Pablo. Bakit gano'n na lang ang pagkasigasig nilang mag-support kay Pablo? Kasi naintindihan nila yung pag-ibig, yung message na ibinigay hindi mismo kay Pablo, kundi yung message na dala-dala at pinapahayag ni Pablo. Kaya kung ano yung ginagawa ni Pablo, sinusuportahan nila yon para marami din ang makakilala sa ating Panginoon. Ganon din sana tayo mga kapatid. Nung naranasan natin yung message na ipinagkaloob sa atin, na ipinahayag sa atin, at na-embrace natin, na-experience natin yung tunay na pagmamahal, at ma-embrace na rin natin sana yung paglilingkod. At gano'n na lang din sana maging kasigasig tayong maglingkod sa ating Panginoon. Katulad ni Tychicus, is a faithful servant. Sana maging faithful tayo. Si Onesimo, di ba? Tatanggap, is also a faithful. At the same time, kapag nakakilala ka sa Panginoon, gano'n na lang din magiging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Sana maging kagamit-gamit tayo. At pangatlo, sino yon? Si Aristarco, na sa kaginhawahan o sa kahirapan, sana lagi tayong naririyan. Sana kahit sa mga gawain naririyan tayo. Sino pa? Si Marcos, di ba? Inabandona mo yung ministry. Sana kapag bumalik ka sa ministry niyan, mas lalo ka pang maging on fire. And especially si Justus, encourager. Hopefully, maging encourager din tayo sa atin. Ngayon, sino ka sa 5 yan? Hopefully, sana lahat. Sana lahat ay nariyan sa iyo. Hindi ba natin nakikita na ganun katakas na yung ginagawa natin? Pero sana pa konti-konti. We need a faithful supporter, mga kapatid. So, palain na bawat isa sa atin. Glory to God. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya